Magandang tanghali po sa inyong lahat and syempre good afternoon sa iyo, Yusek Marge. Good afternoon, Nina, and I'm happy to be here again. Yes, and I I'm missed happy you to, last week. I know. I'm glad to be with you again this Tuesday. Okay, Yusek Marge, hingi muna kami ng update syempre mula sa inyong departamento. Eto at naaresto na nga ng Bureau of Immigration itong isang Australian national na miyembro daw ng drug cartel. Ano ang detalye nito, Yusek? Yes, Nina. Pinuri ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng C. Remulla ang Bureau of Immigration matapos nitong maharang at maaresto ang isang Australian drug trafficker na miyembro ng notorious na Sinaloa Drug Cartel ng Mexico. Kinilala ang suspect na si Gregor Johan Haas, 46 anyos na isang high-profile fugitive. Si Haas ay naaresto noong May 15, 2024 sa Bogo, Cebu, matapos na magpalabas ng notice ang Interpol. Nag-ugat ang red notice sa isang reklamong kriminal na inihain ng otoridad sa Indonesia laban kay Haas matapos subukang magpuslit ng droga mula sa Mexico patungong Indonesia. Ayon kay Secretary Remulla, ang pagkakaaresto kay Haas ay patunay lamang sa dedikasyon ng Immigration Bureau na gampanan ang mandato nito at ipatupad ang batas. Kasalukuyang nakakulong ngayon si Haas sa BI Warden Facility sa Camp Bagong Diwa, Taguig City, habang nakabinbin ang deportation proceedings laban sa kanya. Alright, mula po dito sa drug trafficker na international, punta naman tayo sa tagumpay laban sa terorismo ng ating pamahalaan. Yusek, ano ba itong latest na balita? Tama ka dyan, Nina. Hinatulang guilty ng Taguig City Regional Trial Court, Branch 266, si Farhana Maute, isang high-value target financier at kinikilalang ina ng teroristang grupong Maute sa Marawi City. Idineklarang guilty beyond reasonable doubt ng korte si Ominta Romato Maute alias Farhan Maute sa paglabag sa Section 4 ng Republic Act No. 10168 o the Terrorism Financing Prevention and Suppression Act of 2012. Sa record ng korte, noong Hulyo 29, 2016, ipinagamit ni Ominta ang kanyang sasakyan sa 5 pang at iba pang high-profile terrorist na miyembro ng Maute Group. Sa parehong petsa, naharang ng mga otoridad ang sasakyan at nakatakas ang mga sakay. Subalit, nasamsam naman ang ilang improvised explosive devices sa loob nito. Nabatid na si Farhana at ang mga terorista ay ang nasa likod ng seryeng kidnapping at pamumugot ng ulo sa mga sibilyan sa Lanao del Sur mula April 4 hanggang April 10 taong 2016. Ikinatuwa naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng C. Remulla ang naging hatol ng hukuman at pinuri ang prosecution sa pagkapanalo nito. Ayon sa kalihim, malaking tagumpay sa kampanya laban sa terorismo ang conviction ni Farhana Maute. At eto pa, sumuko na rin, Yusek Marge, sa NBI ang isa pang co-accused sa kasong isinampa ng aktor na si Vong Navarro. Sino naman ito? Siniguro ni Justice Secretary Jesus Crispin Boyeng C. Remulla na susundin ang due process para kay Ferdinand Guerrero, ang ika-4 na co-accused sa kasong serious illegal detention for ransom na isinampa ng aktor na si Vong Navarro. Voluntary na sumuko si Guerrero sa National Bureau of Investigation noong May 16, 2024. Siniguro ng kalihim na they will observe due process sa pag-turn over kay Guerrero sa Bureau of Corrections kung saan siya ay magsaserve ng kanyang sentence. Ayon kay Secretary Remulla, ang pagsuko ni Guerrero ay pagkilala sa accountability o pananagutan sa kanyang nagawang krimen. Una nang sumuko sa NBI ang mga co-accused ni Guerrero na sina Denise Cornejo, Cedric Lee, Zimmeras. Ang 4 ay nahatulan ng reklusyon perpetua na may karapatang pangkabilanggo ng 20 to 40 years. Okay, maraming salamat sa mga update na yan, Yusek Marge, sa mga ibinahagi mo mula sa DOJ. You're welcome, Nina.